Kapuri-puri para kay Jesus ang uri ng pananalig na mayroon ang isang kapitang Romano. Ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Ang kapitang Romanong ito ay nanikluhod at namanhik kay Jesus. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Agad-agad, hindi pa man nasasabi ng kapitang Romano kung ano ang hiling niya kay Jesus, sumagot ang Panginoon, paroroon ako at pagagalingin siya. The centurion humbles himself before Jesus. Isang Hudyo si Jesus. Ang Romanong kapitan ay kasama ng mga mananakop na ang tingin sa mga Hudyo ay hindi katulad ng pagturing niya sa mga kapwa Romano. After all Jews are under Roman rule. Mas lumulutang pa ang kababaang loob at kagandahang loob nito sapagkat ang idinudulog niya kay Jesus ay ang kalagayan ng isa sa kanyang alipin. Ngalamang sa hindi, Hudyo rin ang kanyang alipin. Ngunit sa pamamanhik at pakikiusap niya kay Jesus, ipinakikita ang kanyang malasakit sa hindi niya kauri sa isang itinuturing na alipin. Mahalaga para sa kanya ang kapakanan kahit ng isang alipin. The centurion's faith is exemplary. Ito ang nakita ni Jesus sa kanya, ang kanyang malalim na pananalig at sa pamamagitan ng kanyang pamamanhik ng may dakilang pagtitiwala at pananalig, ito ang naging daan ng kagalingan ng kanyang alipin. Sabi ng Romanong kapitan, only say the word. Sabihin nyo lang po, and my servant will be healed. And his faith is selfless as his prayer before Jesus was not for himself, but for the sake and well-being of his servant. He honors Jesus by coming to him and ask for his help. Ang manalig at manampalataya kay Jesus ay kaparis at kapantay ng pagbibigay dangal sa Panginoon. The centurion shows his concern for Jesus. Ang kamanghamanghang pananalig niya kay Jesus ay masasalamin natin sa kanyang uri ng paninikluhod. Pagkatapos niyang magsabi kay Jesus kung ano ang kanyang pakay, tumugon si Jesus agad-agad. Pupuntahan niya ang alipin upang ito ay pagalingin doon sa bahay ng Romanong kapitan. Sabi ng kapitang Romano, Ginoo, hindi ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. The centurion saves Jesus from being unclean in the eyes of the Jews, especially the authorities. Ang bahay ng Romanong kapitan ay bahay ng isang pagano. At kapag pumasok doon si Jesus, he will be branded as unclean. Kaya alam ng kapitang Romano ang kanyang lugar. Mga kapatid, ang pandemya na hanggang ngayon ay ramdam pa ng mundo ay nagturo at patuloy pa ring nagmumulat sa atin upang tayo ay magpakumbaba sa Diyos. Kailangan natin ang Diyos because by ourselves and by relying merely on science, mukhang hindi matatapos ang ating pangamba at takot. We also have turned to prayer for the Lord to spare us
and keep us safe. Our faith in God has been challenged and tested. Salamat sa Diyos at hindi tayo nawawala ng pag-asa at pagtitiwala sa Kanyang biyaya. Tayo ay maliligtas at higit sa lahat, kumakapit tayo sa Panginoon at umaasang ang sangkatauhan ay magkaroon ng kagalingan. Nabuhay rin ang espiritu ng pagmamalasakit sa kapwa. Saksi tayo sa maraming pagbubukas palad ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino, lalo na ng mga frontliners. Bagamat lahat ay nahihirapan, nakita pa rin natin ang pagmamalasakit ng mga tao sa mga higit na nangangailangan. This is what the season of Advent invites us to humble ourselves as we wait for the coming of Jesus, to increase our faith so that we may remain faithful until He comes. And as God comes to us to save us, we too must come to one another and to give hope, enliven the faith of our brothers and sisters, and manifest our love to them. Kung lilimiin natin, this is also what the Synod and Synodality calls us to be. This is the synodal way. Walang iiwanan, walang maiiwan. Maglalakbay tayo ng sama-sama dahil kasama natin si Jesus at buhay siya sa diwa at puso ng bawat isa. This is what the conclusion of the gospel tells us, that everyone is welcome to His kingdom. Sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag ng Panginoon, kasalo nina Abraham, Isaac at ako sa kaharian ng langit. Amen.